Kamusta mga may hilig mag-drawing? Andito na ang pinaka-inaabangang merch ng Di Na To Drawing. Saktong-sakto ito para malaman mo kung drawing talaga yung tropa mo. Kasama si Kenzero Art na isang artist at TikTok superstar, siya ang kakulab natin sa design ng pangmalakasang shirt. Meron tayong beige white at emerald green, syempre para may choices kayo. Available na ito sa Shopee para talaga sa mga may hilig mag-drawing, including you! Kada quarter pala ng taon, fingers crossed, pati tuloy ako naging drawing na. Meron tayong artist na i-collab para sa gagawing merch. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay dapat sa papel, hindi sa plano. Add to cart na! Hi, I'm Allen and welcome to Di Na To Drawing Podcast, episode 38. And today, sobrang exciting na naman ng ating topic ngayon and sobrang bigatin ng guest natin kasi isa to sa mga tinitingala kong creatives kasi ang ganda ng output nila lagi. And ako na nagsasabi kasi parang itong taong to parang oozing with art. Parang lahat ng ginagalawan niya sobrang artsy, from comics, comiquette, art galleries, magazines, exhibits, and now one of the sought-after platforms for creatives. So, he's also the head volunteer for Creatives with Lenny, a creative and managing director of Novice. Allen Esteban, welcome to the show. Yun lang. Hello. Hello. Thank you for having me. Grabe naman yung intro. Pinagpawisan ako doon. Pinagpawisan na agad. Pinagpawisan ako legit. Parang, syempre, pang ano ko yung sa feature writing, medyo kailangan. Di joke lang. Pero ang ganda, totoo lahat yun. Kasi talagang, tinitingala ko yung gawa nyo. Kasi parang isa to sa mga, fan na ako nung gawa kasi parang yung sa purveyor doon pa lang. Sabi ko, uy, parang connected to sa ang ganda. Tapos sabi ko, sana maraming ganitong publishing, independent publishing na gumagawa ng mga ganitong creative stuff. And talagang nakatuwa kasi ang daming talented dito sa Pilipinas. And kayo yung sa lahat ng mga contributors namin since the day na nag-start kami. Sila talaga yung nakatulong sa success ng platform. Andito lang kami para i-highlight talaga at i-champion yung mga local creatives. So, credits to them. So, and totoo nga, sobrang daming magagaling na local creatives na hanggang ngayon, nasusurprise pa rin kami na, may ganito palang artist. Ayun. Lalo yung mga emerging mga baguhan, sobrang dami nila. Kailangan lang talaga ng platform or exposure para mas marami pa yung makakilala sa kanila. So bago tayo mag-start siguro, Allen, pakilala ka muna sa ating mga listeners. Sige. So maliban sa mga sinabi mo sa inyo, ako yung creative and managing director ng Novice. I have a day job. Ako ay isang creative director din ng isang entertainment company sa Los Angeles. So I work from home since 2017. Ano pa ba? Passion project namin yung Novice. So, flexing work, so mas may time to do more projects on the side and freelance work. So, ayun. So, ka rin pala, kapanalig na parang freelancer din. Kadalasan ng guest ko dito. Regular work. Naswertehan ko siya sa Upwork. So, regular work yun. Hindi siya freelance. Regular work siya since 2017. Pero flexi yung sked kasi. But before that, nag-BPO, mga graphic design companies. Ayun. So, mga agencies, mga ganun. Hindi. BPO talaga. Mga BPOs, mga
gumagawa ng mga ads for non-local clients. Ano pala, parang syempre yung mga guest ko kasi dito talaga ini-stock ko bago ko siya interviewin. Nakita ko fan ka rin ng mga comiket, ayan, yung mga magazines talaga. Na same tayo na mahilig ako sa art materials, art books, fashion magazines. Parang, ayun nga nakita ko, nagbabasa ka ng 13, yung mga local indie comics, nakikita ko yon, yung mga magazines like yung Esquire, yung mga Ano ba yung usually tinitignan mo pagka pumasok ka sa bookstore or ano yung usually kinukuha mo sa shelf, ganun? Usually, kahit sabihin natin don't judge a book, siyempre yun yung una nating tinitignan. Pero ayun, share ko lang kung paano nag-start yung hilig ko sa print. Nung college, ito ka architecture nung college. Architecture? Oo, architecture. Ang first choice ko talaga before going to college is fine arts. So, nakapasa ako for UP. Then sabi ng pero hindi ako pinayagan ng magulang ko kasi sabi nila, I passed for UP Baguio. Tapos sabi nila, huwag ka na muna doon kasi baka sipunin ka lang. Parang yun yung reason nila. Sipunin? Malamig sa Baguio. Yun lang. Parang naisip ko naman na sige, ayaw nyo lang naman akong payagan. Pero sige, kaya yun, parang nag-isip nila ako ng anong close to art na available sa probinsya namin. So yun pala, taga Nueva Vizcaya ako. So doon ako lumaki at nag-aral. So yun, kumuha ko ng architecture. Then, ayun, ang dami niyang math. Oo nga pala, no? May ganun din. Ang dami niyang math. So, pinagsisihan ko yun. Then, thankfully, nung college, naging member ako ng school publication namin. So, doon ako mas na-expose sa print and publishing. So, pumasok ako as graphic artist. And then, after a year, nangailangan sila ng someone who can do layouting. So, tinigin kami for a day. Isang araw, pinadala kaming Manila dun sa printer, tapos tinuro, ito yung ginagamit na software, ganyan. Tapos doon ako nag-start. So, from there, ako na yung nag-layout ng school publication. Ano ba yun? Mga third year college ako. Tapos parang doon ko na-realize na parang ayoko na ng architecture. Pero wala akong choice. Kailangan tapusin. Tapusin mo? Third year ka na eh. Yun nga, pakalahati na. Kaya yun, parang buti na lang meron yung school publication, yung Damarian. Hello. Sa mga taga St. Mary's University. Ayun. From there, third year college, nag-start akong mag-layout until naging ako yung naging editor-in-chief. Ay, wow. Nung last year ko na sa school. So ako yung parang first na graphic artist na naging editor-in-chief. Ay, wow. Tapos, ayun, so nagpa-produce kami ng magazines, ng tabloid, broadsheet. So lahat ng mga different types of mga print media, mga ganun. Ito paano nadaanan ko, tapos parang from our printer, tinuturuan kami kung paano siya i-prepare, ganyan. So parang at least kahit pa paano na-introduce ako sa kung paano mag-produce ng prints. Then after that, parang sabi ko sa parents ko nung after graduation, kasi di ba pag sa architecture, after graduation, kailangan mo pa ng 2 years na apprenticeship bago ka makapag-take ng board. Tagal, gusto ko na mag-work. Sabi ko, luwas akong Manila para maghanap ng apprenticeship. Pero lahat ng in-applyan kong work ay graphic design. Layo sa no? Hindi nila alam. Pero nakakatawa nung naghahanap talaga ako ng work, sobrang limited pa yung alam ko sa technical, sa mga apps, ganyan. Kasi syempre, limited sa probinsya. Pero yan, nakakuha ko ng work as graphic design dito sa Manila. Kaya yun, lumipat na ako dito. Then from there, nung college pala, nangongalekta na din ako ng mga magazines. Magazines as din. Reference for layouting. For layout. Ayun. Kasi doon talaga ako na nagkaroon ng interest at nakapag-focus doon nung college.
Ayun. So, yun, nangongolekta na ako ng Esquire. Ayun. Square. Sobrang nagpo-print pa sila nun monthly. So, kahit wala sa probinsya, nagpapabili ako sa mga kaibigan ko dito sa Manila. Esquire, Rogue, yung mga yun. Nung kapupukan ng maraming print. Mga travel magazines like Explore. Meron pa isa. Ano nga yung isa po? Grid mag nga. Okay. Grid. Marami ako nun. Ayun, yun yung mga kinokolekta ko nun. Kasi natutuwa ako sa itsura. Kasi parang wow, ang linis. Ang linis nga, oo. Minimalist. Ang gaan sa mata. Yung mga ganun. Yun yung mga gusto ko dating mga references for the layout. Kaya na-apply ko siya dun sa school publication namin. Then after, yun nga, nung working na ako, ay nagtuloy-tuloy yung pagko-collect ng prints. Doon na siya talagang doon mo nakuha yung parang love mo nga sa print media. Oo. Doon. Anong app yung dati? Yung publisher ba? Hindi naman. InDesign. InDesign na. Oo, InDesign na ako doon. Pero 20 mapapa-age reveal. Mapapa-age. 10 years ago, tama. Mga ganun, InDesign na. Maaga mo, InDesign agad. Talagang medyo, advanced na. Kasi dati sa publisher, lang parang Word siya na. Ganun-ganun mo yung mga. Nag-try din kasi ako noon mag-layout dati nung college. Doon din ako nahilig. So, to answer your questions kanina, ano ba yung mga yung mga bookshelves? Maliban dun sa, syempre, yung mga nakasubscribe ka na yung mga kinokollect mo. Minsan, nag-check ako ng reviews or kung ano bang okay na basahin na pagdating sa books, sa mga magazines na bagong lumalabas. Kasi di ba nga recently, madami nang tumigil sa pag-produce ng print. Lately na lang ulit bumabalik. Ayun nga. And ayun nga pala, natutuwa ako kasi I was able to work with mga media local din na media companies na nagpa-print na din. Ayun. So, isa yun yung Village People. Nakapag-work ako nung pandemic. Tapos, na-push ko silang mag-print. So, nakapag-print sila ng ibang copies. Tapos yun, yung Parsync, kung familiar ka doon, nag-work din ako doon as their layout din. So, yun. So, every quarter naman sila. Kaya mas dumadami yung print kahit papaano. Nabubuhay ulit kahit mahirap. Oo. Iba na yung industry kasi ngayon, digital age na kasi na, 'di ba? Parang minsan iniisip nila ano yung sense ng print sa 'di ba? Dahil nga mas mabilis yung paggawa sa digital. Parang mas mabilis yung advertising, 'di ba? Mas mura, for sure. Oo. Kaya mag-print. Pero syempre iba pa rin, para sa akin iba pa rin yung iba. Tangible, may hawak ka na. Tsaka iba yung feeling niya. Kumbaga, parang pag ikaw yung na-feature, parang ang sarap ipa-frame, ganun. Iba siya ibang feeling yung ganun Okay. Tapos sa akin pala, share ko lang din yung sa akin. Dahil wala akong pera nung college, sa book sale ako tumitingin. Yung mga fashion magazines, yung mga tig-20, tig-30. Yun talaga nakakachamba ako. Kasi ang mahal ng magazines talaga dati. Or mga back issues yung nakukuha ko. Hindi yung recent. Kasi nga, syempre wala pa akong budget nun. And yun yung ko, naging inspirations ko. Ewan ko, minsan, pag aesthetic lang yung itsura, bibiling ko siya. Regardless kung ano yung laman. Mga visual people, aesthetic talaga yung una. Yung visuals talaga, di ba? Oo. Mas, alam mo ba yung napuntahan mo na ba yung Spruce? Gusto ko puntahan yun. Puntahan mo yung Spruce Gallery. Ayun. Kaka-open lang niya nung November. Sabi ko, ang galing. Parang curate siya ng ang daming magandang art books. Iba-iba Hindi lang art books May mga sections yata yun, tapos magazines, iba-iba. Kaya pupunta ako talaga siya. Pala, nakita ko rin, nagdo-drawing ka rin Kasama sa sa Arsenal mo. Nagdo-drawing ka rin. Talagang mo siya, hobby din. Yung foundation, parang
sa architecture, oo nga pala. Architecture, kailangan mong marunong mag-drawing. Pero since kinder, nag-drawing na ako. Naalala ko yung mga una kong drawing noon, si San Goku. Tapos parang mga crayons, pastel pa yung gamit namin. So since bata pa ako, nag-drawing na talaga ako hanggang 2014. 2014 na tigil. Parang yung huli kong medium for drawing ay watercolor. So yun yung huli kong na-enjoy na gawin. Tapos kasi sa work, may mga pa-activities sila na kailangan ng yung mga extracurricular activities sa work. May mga pa-painting, ganyan. Painting contest, ganyan. So doon ko na lang din siya na-practice. Hindi na rin. Pero yun nga, parang first love ko din talaga yung traditional drawing. So mapunta na tayo sa topic ng novice. Kasi parang yun nga na-establish mo yung parang pagkahilig mo dun sa print media, sa mga magazine, sa art books. And nabasa ko din siya dun sa first book nandun yung parang ewan ko medyo synopsis. Nandito lang sa first book yung sa may konting trivia lang pala. Kasi yung novice yun yung inspiration ng Di Na To Drawing. Kung bakit ko nagawa yung Di Na To Drawing. Kasi, pakita ko yung book. Ito yung first book na binabasa ko noon. Tapos, yes! Ayan. Influencer, yung ginaganon. Yan, yung first book, nakita ko dito habang nag-iisip kasi ako ng parang gusto kong i-materialize yung passion ko to converse with other people, mga interesting people. And sabi ko, anong way yung pwede kong gawin? Nung pandemic talaga na-addict ako sa podcasts. Kaya parang sabi ko, why not gawa ako ng podcast? Then naghahanap ako ng name. Sabi ko, dapat witty, tapos dapat tungkol sa creating, mga ganyan. And nabasa ko yung forward dun sa novice. And sabi ko, may word na drawing kasi doon. Sabi ko, drawing. Tapos parang sinasabi dito sa point nung sa forward is i-go mo na, ituloy mo na, i-start mo na. So sabi ko, i-connect ko kaya yung drawing sa yung Di Na To Drawing, parang ganun. Para ituloy ko na, parang ganun lang. Ituloy ko lang, ganyan. Kaya doon nag-start yung Di Na To Drawing talaga na tutuloy ko na, hindi na siya drawing, ganun. Ayun yung naging inspiration ko talaga, yung novice. Kaya, sobrang tungtuwa ako kasi nag-guest natin yung talagang isa sa mga pakana ng novice. Ayan. So, ito, paano siya nag-start? Pwede mo ba ikwento kung paano nag-start yung novice? Sige, pero nakakatawa naman na na-inspired, nakapulot ka ng ng push dun sa sa first issue namin. Partida, second page pa lang yun, binabasa. Second page pa lang yun. Paano ba? Actually, generally, ito ay passion project namin magkakaibigan. So, noong 2019, nabuo to dahil sa maraming inspiration. From the past, meron kaming senior artist na kaibigan na parang gusto niyang gumawa ng local magazine for Nueva Vizcaya, which features creative outputs ng mga taga doon. Then, 2019, nagkaroon ng issue ang Purveyor magazine, kung familiar kayo doon. Purveyor magazine. Ang cover, si Sai Sabacani. Which is si Ate Sai Sabacani is an international street photographer from Nueva Vizcaya. Idol ko din yun eh. Oo. Yun nga, oo. Nakakatawa. Grabe, parang last year na-meet ko siya in person. Sobrang nakakatawa at nakaka-inspire siya lalo. So yun, 2019, ayun yung issue na yun. So, naghanap ako ng copy. So, naghanap ako ng copy ng issue niya na yun. Tapos, pinunta ko pa sa Makati. Kasi may shop pa nun yung Purveyor doon. Sobrang tago at saka liit. Ayun, hello kay Marvin. ng Purveyor.
ayun. So, from there, parang naisip ko na parang, why not push through na, ba't di na lang, ba't di na gumawa ng platform or magazine for creatives. Tapos doon, kinausap ko yung mga kaibigan ko from school publication ng college. So, yun yung mga dati kong kasama na staff. Tapos yun, mga working na din sila, may kanya-kanya ng mga work. Pero yun, pumayag sila, kaya nakakatuwa. Pero, we work remotely. Kasi yung iba nasa abroad, yung iba nasa probinsya. Ganun. Kaya yun, trinay namin yung best namin para mag-work. Then initially, ang plan talaga is to come up with a digital issue. Digital issue lang talaga siya. Tapos, so nangolekta na kami ng outputs. Then, syempre, ang love talaga namin is print. Gusto namin may output talaga na mahawakan ng lahat. Then we ask the contributors, o gusto niyo bang mag-print, ganyan. I mean, sobrang lakas na lang talaga ng loob kasi wala kaming pera, wala kaming backer, wala kaming fund, wala kaming sponsors, mga ganun, wala. So yun, tapos gusto ng mga contributors. So yun, from there, dun na push yung print namin. But generally, ang Novus talaga ay isang platform for creatives. Yun, dedicated para sa kanila to champion them and their work. To for highlighting their works. Ayun, so doon nag-start yung print. 2019 yun. Hindi ko alam kung, ngayon thinking of it, parang hindi ko alam kung paano nyo nagawa? First issue. Kudos din sa team namin kasi syempre nagtulong-tulong kami para mag-isip kung paano siya may ipaproduce. Kasi hindi madali mag-produce ng print. Siya mura. So yun, parang naalala ko ang pinagawa namin first issue ay 1,000 copies. Dami. 1,000 bigat nun. Oo. So there, from there, ay nagtuloy-tuloy na yung print. And then, ayun, tinuloy pa rin namin yung digital issues which we release. Every quarter dapat, yun yung target. Nakikita ko nga yan. Meron pa kaming mga digital issues sa website. Tapos hanggang naabutan na kami ng pandemic. 2020. Tapos hindi rin namin sure kung tutuloy or ano. Ba natin to. Kasi pandemic parang paano ba to? Hindi sure yung mga ganap ng lahat. Totoo, may tao. Ganyan. Pero yun, pinush pa rin namin as in lakasan lang talaga ng loob. Tsaka sipag at syaga sa pagpo-promote. Pagma-market nung project. And yung goal talaga ng Novus pagdating sa paggawa ng issues is not to make profit from it. Ayun. Sinasabi namin yun first thing pa lang sa mga contributors. We are here to help you put your outputs out there. Kasi sa parang landscape ngayon ng printing dito sa atin, parang kung hindi ka man mabigyan ng grant or kung walang mayaman or may pera na mag-sponsor ng totoo. Hindi yun maipiprint. Totoo. Parang since mga co-creatives na naiintindihan namin yung challenge na yun. Parang ang goal is to help each other para makapag-print. So yun, ever since yun talaga yung goal namin sa Novus. So, yung naging business model namin since 2019 na parang okay, ito yung project natin, pagtulungan natin para ma-put to reality yung project. So since 2019, nagka-pandemic, nagka-issue 2, nagka-issue 3. Nagkaroon pa kami ng special issue ng 2021, kalagitnaan ng pandemic. Special issue, digital lang dapat, but since sobrang daming may gusto ng print, ayun na print namin. First ever, nakakatawa. Tapos hanggang dumating na yung campaign and all. Branch out na yung mga projects. Ayun. And ayun pala, aside from highlighting yung mga creatives from our issues,
we make sure talaga na we give back to the community from our issues. Ayan, pag-usapan natin yun mamaya. Oo, into the volume project yun. So, yun. Ayun nga, i-highlight ko lang yun na parang yung pagkakagawa niyo dun sa Novice is parang well thought of na sinabi mo nga hindi niyo main goal is yung profit eh. Parang ang naging ang naging business model niya is parang naging social enterprise. Kumbaga, kumikita kayo pero may natutulungan kayong community and you give back to the community nga. And bago tayo pumunta doon, nakakatuwa yung Novice kasi. Ang witty nun eh, paano nabuo. Kasi sabi mo nga, taga Nueva Vizcaya kayo. And parang pinagsama mo yung Novice, parang ganun. Nueva Viz. Di ba parang... Sabi siya may mga makakalimutan ako. Pero yun nga, yung name diba? Ng Novice is from... nag-isip kami ng cool pa Gen Z, pa millennial. Na parang ano bang pwede nating title na mas na maganda sa pandinig. Ayun, so since nga mostly nung member nung core team, original team ay from Nueva Vizcaya. And lahat kami ay first time, hindi naman first time mag-produce. Mga first time na we are on our own gagawa ng ganitong project. Kaya yun, I think so best word to describe din yung group at yung project is yung word na Novice. Ayun, baguhan. Ang witty nga eh, di ba? Ayun, lahat tayo nag-uumpisa sa baguhan, Novice. So yun, pagdadaanan talaga natin yun. Kahit yung logo, parang nung binasa ko yung media kit nyo, ang galing. Kasi parang yung logo nila, kung titignan nyo yung Novice is lime siya. Ikaw ba? Ano pwede mong i-share yun? Bakit lime yung logo niya? Ano yun? Maliban sa yun ang Nueva Vizcaya ay citrus capital of the Philippines. Di ba? Ang galing, di ba? Ito din yun sa Creative Juice. Oh, wow. Hindi ko naisip yun. Kaya na-push namin yun na maliban sa citrus siya. Ayun. Grabe. Parang lemons. Ayun. Pero sa amin, sa Nueva Vizcaya, citrus yun. Kaya ganun yung logo. Grabe, sobrang on point ng branding talaga. Yung history, yung kung paano nyo inisip. Ang galing pati yung logo. Wala lang, parang ngayon ko na-appreciate talaga yung branding na ginawa nyo. Ang galing. Salamat. Naiyak pala ako. Naiyak na. Ito, tapos, parang bago tayo pumunta dun sa mga ginagawa ng Novice, nasagot mo na yung kanina yung bakit ginagawa niyo yung print media kasi nga iba pa rin yung feeling nung tangible eh. Parang iba yung nahawakan, iba yung nakikita, iba yung parang nandyan siya. Ano ba yung parang naging nito, parang naging leverage ng artist and creatives pagka napapop, iba kasi yung feeling eh. Coming from yung course ko dati is journalism, kaya medyo close sa heart ko yung mga ganito, yung mga print media, yung mga magazines, kasi isa din sa ko yan, napag-aralan din kasi, kaya yung tingin mong leverage ng artist na parang isa sa mga parang privilege and honor, kumbaga pagka na-print ka, na-publish ka, may isa siyang feeling na hindi mo ma-describe. Kumbaga, yun nga yung sabi mo. And yun siguro yung parang naging nyo rin, parang feeling na gustong ibigay dun sa paggawa ng print. So, ano pa yung usual, aside from that, may naisip ka pa bang parang leverage ng print media on digital media? Kumbaga, ano yung niya pa, edge niya dun sa ganon? Ito na ba yung pang Miss Universe? Ito na ba? Konti lang, level 1. De, joke lang, level 1 pa lang. Level 1 nga. Joke lang. Hindi ko na nga maisip yung sagot eh, pero... ano nga ba? I mean, yung printing kasi, hindi naman siya basta-basta. So, I think,
Ang hirap nga ng pang Miss Universe question mo. Medyo maano, no? Medyo deep dive yun sa print media. Di kahit ano lang, subtle or ano, kung ano parang, lang maisip mo. Since parang, ano na nga, we live in a digital world. Parang mas nagiging special pag may print. Totoo. I think, mas may value. Ayun, oo. Pag napaprint. And syempre yun nga, di ba may mga collectors, mas collectible. Since bibihira, which hopefully soon mabuhay ulit. Yun siguro yung naisip ko sa ngayon. Ngayong panahong to, I think pag nagpa-print sa panahong to, mas may value na. Yun din yung napapansin ko ngayon. Na parang yung mga bumabalik ngayon na print media is parang mas inaano na nila yung value. Kumbaga, mas valuable nga siya, kumbaga 'di ba? Parang dahil nga nasa internet na tayo, lahat available na. Once na print, mas valuable na siya. Iba na yung pinangahawakan ng print compared sa pag na-feature ka online or ano. Iba rin eh. Correct. And yun nga, lagi natin sinasabi, sa panahon yun, hindi madaling mag-print. Kung mag-print ka man, you make sure na sobrang special talaga nung nilalabas. Yung hindi na lang putyo-putyo mag-print na. Totoo. Kung may ma-print, ganun. Totoo. And sabi ko nga, sa sobrang pangmalakasan tong Novice, hindi lang sila parang for artsy purposes. Ito yung sinasabi namin yung kanina na isa din siya sa head volunteers of Creatives with Lenny. Uy! Ayun. And nakita ko dito paano nila curate, paano nila pinut up yung ganito. Na ang galing. Kumbaga, yung proceeds nun napunta sa campaign din eh. And hindi basta-basta yung mga creatives, talagang ang gaganda nung output. Wala eh, parang ang galing nung paano mo naisip yun, yung ganun. Kasi in the midst of the campaign yun eh, parang biglang ganun. Kasi parang doon na nag-unite lahat eh. Iba't ibang clusters of groups and communities. And gusto talaga tumulong sa gustong pagbabago. And ano yung sumagi sa isip mo nun? Siguro yung root, yung core nung paggawa nung ganun. I think nag-start nga din yun nung college kami. May time na na-invite kami sa isang liblib na lugar sa probinsya namin. Walang kuryente, walang tubig. So nagstay kami dun for 2 days, I think. Ayun. So nagturo kami ng journalism dun. Ay, wow. Ako nun, cartooning, tsaka editor, cartooning, tsaka comics. Tapos yung mga kasama ko sa writing. Tapos may photography din, ganyan. Feeling ko doon nag-start yung ganitong ginagawa namin na giving back sa community. And highlight na yun nung campaign nung 2022. So yun, so kwento ko lang yung story nun. Yung advisor namin nung high school na naging principal ng school na yun, siya yung nag-invite. So yun. So yung mga bata doon, parang they walk for 2 to 3 hours just to go to school. Parang last mile school talaga siya. So I think from there, parang nung pauwi na kami, parang nag-start kami ng umuwi ng wala pang araw. Tapos, pababa kami ng bundok. Nakasay kami ng jeep, nakatop load pa kami. Kaya adventure, nakakatawa, pinapayagan kami ng school na pumunta sa mga ganun. Tapos yun, tapos may mga nasalubong kaming mga estudyante. Parang ilang oras na kaming bumiyahe. Tapos sabi nung teacher, papunta sila sa kung saan tayo galing. So parang imagine na they're walking, tapos parang tingin ko dun nag-spark na parang, sige, parang ano ba yung pwede nating itulong sa community, parang ganun. So dun namin na-push yung The Volume Project. So parang every time na merong ma-produce na output ang Novice and ma-produce na output, pwede nating gamitin for donation drives
to help a community. Parang gano'n. Doon nabuo yung The Volume Project. So, yung pinakauna naming issue 1, ayun, nakaipon ng pera, tapos bumalik kami dun sa lugar, nakapagbigay ng school supplies and all. Mga ganyan. So, doon nag-start yung giving back sa community. And yun nga, parang sa Nobis kasi parang we wanted na parang maliban sa para sa sarili mong art. And iba-iba kasi yung gamit ng art for different people. Yung iba, ginagawa nila for themselves, para kumita, para mabuhay. Maliban doon, pwede rin gamitin yung art to help others. Totoo. Hindi yung lagi naming sinasabi sa mga contributors namin, lalo pag may mga donation drives na ginagawa from their output na parang itong art natin, makakatulong pa sa iba. Yung art mo, pwede mo i-keep, pwede mo pa ibenta, pero pwede pa nating bigyan pa ng ibang purpose. Makakatulong sa community. Ayun. So, yun yung basically yung The Volume Project. Pupunta kami sa mga last mile schools, nagbibigay ng school supplies, mga books. So, yun. So, parang may pinakamalayo kaming napuntahan. Parang border na ng Aurora, Vizcaya, bundok na din. Parang yun yung last namin na sobrang layo. Parang sabi nung nakwentuhan namin, parang tas kami mismo yung pumupunta para magbigay. Parang ang lakas ng loob nyo kasi possible na may mangharang sa daan. Yung mga ganun. May mga talagang ganun na. Ganun ka delikado. Oo, sobrang liblib. Grabe. So, naman yan, properly coordinated sa mismong school. So, inaabangan kami. Na-expect nila kaming pumunta. So, yun. So, nung campaign, nag-isip kami, ang Creative Seedlini ay offshoot ng Nobis. So, para siyang sub ng Nobis. Iniisip namin, parang paano tayo makakatulong sa campaign, para natin masaseparate yung Nobis and yung political stand natin as creatives. So, yun, kaya siya nabuo sa Creative Seedlini. So, yun, gumawa ako ako ba yung gumawa ng group? I think gumawa ako ng group. Tapos naghanap ako kasi nung time na yun, marami ng mga creatives na nag-share ng mga initiatives nila ng sarili-sarili. Ito ko nahanap si Lloyd. Lloyd sa Pantahay. Tapos, may isa pa si Marks. Hello, Marks. Ayun, tatlo kaming unang nag-meeting for Creative Seedlini. Kasi naglatagan kami ng plans. So from there, ayun, nakabuo ng 2 libro ng mostly Lenny-related artworks. Pero yung goal talaga namin doon is to not highlight, I mean mostly may mukha siya, pero meron kayong mga books, mostly ang gusto namin highlight doon ay yung campaign. So, isa sa mga criteria namin nun, may mukha na naman siya. May mukha. Wala. Huwag yung mukha. Ganun. Iniwasan namin yun. Pero, ayun nga. So, nung campaign, nakapag-raise kami, I think, ng more than 300. Nakaipon kami ng more than 300,000 pesos for the not just for the campaign, pero nakapag-donate din sa mga organizations like yung Jessie Robredo Foundation na nag-support sa mga future leaders. Totoo. Ayun, tapos yun sa Angat Buhay. Ayun, so, hindi namin ina-expect na ganun. Ganun ka laki yung magiging impact niya, no? Oo. Na ganun, magiging ganun kalaki. I mean, meron kaming nasiset na, meron kaming na-foresee na baka ganito, pero hindi namin na-expect na ganun. Na ganun pala ganun kalaki. And nakita, sabi ni Lloyd nun na kwento niya is, sa sobrang dami nagpapasa, ang hirap pagkasyahin doon sa isang sa isang book. Kaya yata nakagawa kayo ng isa pa. Pangalawa. Kasi ang dami nga nagpasa. Dami po nga nagpahanap ng pangatlo, pero wait lang. Ito yung sinasabi natin na hindi lang siya parang yung Novice hindi lang siya yung parang business-centric parang nagiging social enterprise nga siya na ito yung sinasabing passion meets profit meets mission meets community na talagang bumabalik sa community and hindi lang yung mismo yung organization na tutulungan pati yung community talaga.
Actually, yung challenge talaga niyan is to be sustainable for yun yung challenge, di ba? Yung group or yung mismong platform kasi may website, hosting, ibabayaran. Ayun nga, di ba parang isa social enterprise kasi is parang doon nga yung parang nag-give back sa community. And nakita ko dito, meron kayo mga ginawa yung pa-audition, yung Braver Together, yung about sa frontliners talaga sa pandemic. Ang galing nun. Pandemic and bagyo. Kasama yung mga frontliners talaga yung finocus yung itinulungan nyo na rin sila sa di ba nung sa tawag dito. Pati yung feature nyo yung kung paano yung buhay nila. Ang galing. Tapos parang lahat ng sa volume project na sinasabi mo, dito nakikita yung transparency and dito nakikita kung saan yung napupunta yung mga proceeds din dun sa part of the proceeds dun sa Novice. And ito yung sinasabi ko yung art kasi talaga yung purpose talaga niya is to give parang may maramdaman ka, may ma-reactan ka, and may ginawa kayong mga special digital issues na yung tungkol sa activism, yung about anti-terrorism bill na nung time na yon kung ikaw yung magpo-post nun, matatakot ka kasi lahat talaga nire-red tag. As in, parang yun yung nagandang nagagawa ng artist. Parang siya, kumbaga may freedom siya to express na ganun. And kahit paano may lusot siya ng konti. Pero nakakatakot pa rin kasi about yun Meron din kami nun yung Haraya. Time din. Pa-recover na. Haraya, yun yung election issue namin. Then nagkaroon pa kami nun ng dati kasi, lalo nung pandemic, medyo marami pang time ang mga tao. Nakakapag, kami, tawag dito, online discussions. Mga Zoom. Online talks. Okay. Gets. Online talks. Tapos nag-invite kami ng mga guests. Actually, yun iniisip ko nung iniisip ko siya ngayon, parang na-amaze ako na parang paano namin napupull off yung mga ganyan. Totoo. Kasi, nagkaroon pa kami ng gender sensitivity talks, mga ganyan. Tapos yun nga, yung sa Haraya, election issue. So, we invited mga lawyers, mga student activists, student activist ba yun? Hindi. Student leaders ba? Student leaders, yes. So, from Visayas, mga ganyan. Kaya yun, maliban sa paggawa ng issues, ang tawag dito, multi-dimensional, multimedia. Basta iba-ibang nagagawa yung Novice noon. Ayun kasi lahat kasi talaga nasa bahay noon tas online talaga yung Talaga yung ng Novice, yung pandemic. Sobrang dami kasing time. Pati natuwa ako dito yung sa Memento or around sa tungkol sa COVID-19 yun. Yung Kasinaya, Kasiyana pala. About sa indigenous naman. Oo, iba-iba. Grabe, sabi ko, sobrang diverse naman ng sobrang galing nako-cover nila iba't ibang walks of life, pati. Yung recent ngayon, yung Patok. Dahil nga, andito tayo sa yung may jeepney phase out nga kasi na nararanasan ngayon. And, ayun, parang ang galing nung ginagawa yung drive and yung parang kahit yung information drive or kahit yung parang ganong campaign ba, kumbaga, nabibigyan nyo sila ng boses through art, through the digital media, pati dun sa print media. And, kahit dun man lang, 'di ba yung mga tao ngayon parang usually bihira na magbasa Once na pag nakita nila may artwork na ganito, nararamdaman nila kung tungkol saan yung message, kung tungkol saan yung pinaglalaban or tungkol saan yung parang gustong iparamdam sa mga tao. And ano yung naisip mo bakit ganun yung Novice na
natatalakay yung mga ganitong issues na parang ang hirap siya italakay lalo na nasa social media tayo ngayon. And alam mo yung tao ngayon, 'di ba, parang medyo konting galaw mo may ano na agad, comment. And yun talaga parang may boses lahat ng tao kasi talaga ngayon na ayun, paano nyo nagagawa ng ganong drive na nagkakaroon ng diverse topics and yung mga ganitong parang controversial, semi, and parang matatapang na ganitong topic? I think, ano yan, yun yung sinasabi natin na powerful ang art. Maraming pwedeng ibigay sa yung art. Pwedeng yung art, nire-reflect niya kung ano yung nangyayari sa kung kailan siya ginawa. So parang kahit somehow art para siyang history, no? Art is history kasi nire-reflect niya kung ano yung nangyayari sa paligid kung kailan siya ginawa. So ayun, sa Nobis ni-utilize lang namin kung ano yung kayang gawin ng art. Kayang gawin ng pagiging creative sa iba't ibang paraan. Ayun. Yun yung tingin kong sagot doon. Kasi di ba nga maraming pwedeng gawin at ibigay sa yung art. Totoo. Maraming, yun nga, art can change the world. Sabi din natin. Which is true. Na ginagawa rin namin sa Nobis. Ayun, we give back to the community. We talk social issues. Tapos binabalik din namin sa kung sino yung mga affected dun sa issue na yun. Through the works of the very talented local creatives na nagtitiwala sa Nobis. Totoo. And nakita ko dito yung Nobis Spotlight na parang magugulat ka, may ganitong artist pala dito sa atin na parang yung mga local artist na ganito kalupit. Kasi ayun nga yung sinabi mo kanina na parang once na parang hindi ka pa napapansin, wala kang parang platform to showcase yung talent. Tapos paano pag ikaw yung artist na magaling ka pero hindi nahihiya kang ilabas. Tapos parang syempre kahit magaling ka tapos konti lang yung nakakita, parang hindi pa rin napapansin. Pero once nung ginawa niyo yung Nobis Spotlight, talagang doon ako na-amaze talaga ako kasi parang inaabangan ko siya kada post nyo kasi doon ako nakadiscover ng iba't ibang artist na may ganun palang talent dito. Ganun siya Ano yung naging nyo doon? Ano yung ginawa niyo doon, banda? Nag-isip kami ng regular content for social media. So yun yung isa sa naisip ko, individual feature ng mga local creatives. And I think yung isa sa factor kung bakit hanggang ngayon meron pa rin ang Nobis kasi dahil dun sa Spotlight. So nag-start yun ng 2020, I think. 2020 nag-start yun. Tapos parang hanggang ngayon parang nagugulat ako na may mga nakikita kaming works online na pang international level, yung mga ganun. Yung parang gawa to sa, hindi naman to ibaba yung gawa ng local, pero parang totoo. International to, parang ganyan. Tapos malalaman mo parang gawa ng Filipino, parang nakakatuwa at nakaka-excite para sa amin na i-share yun sa platform. And then nga, I remember meron kaming na-feature sa Spotlight na artist na I think nag-aaral siya sa UP Baguio na parang mula daw nung na-feature siya sa Nobis Spotlight, nagkaroon siya ng maraming commissions. Ay, wow. Na-share niya sa amin, nag-message talaga siya na parang, hello po, ganyan. Nagkaroon na siya ng 2 or 3 international commissions. Ay, wow. Sa yung nagpagawa sa kanya ng painting, tapos pinadala sa US. Yung mga ganong kwento, parang yun yung mga process going and yung nag-inspire sa amin para ituloy kung ano yung ginagawa namin sa Nobis. And of course, lalo na yung validation sa artist pag na-feature. Kahit hindi naman sa Nobis, yung kahit
yun nga, mapansin sila. Totoo. Yung validation na feel nila na parang, parang na-recognize ako, napansin ako nila, may nakapansin. At may gustong i-feature ako sa platform nila. Sobrang laking validation nun para sa mga creatives. And I think isa yun sa mga kapag-fuel pa ng fire nila dun sa craft na ginagawa nila. Malaking bagay yun, yung validation. Yun nga, yung validation talaga. Recognition. Kasi parang, isa yun sa yun yung parang ng artist Kung baga, usually ang artist, hindi sila naghahangad ng sales, hindi sila to express talaga Parang, kumbaga, once na may makakita, di ba, parang may naka-appreciate, iba yung feeling sa kanila. Iba yung bigat, kumbaga, yung impact. Parang bonus talaga kung makabenta, bonus kung magkaroon siya ng maraming commissions. Iba pa rin yung talagang napansin ka. Ganun. Pati ito, sobrang, di ko nga alam paano niya napagkakasya yung... Every Kasi dati, random ako nagpo-post ng Novice Spotlight pag may dati pag may nag-submit lang, ganyan. Pero lately, since last year, second half ng last year, naging na siya, every 5 days. Meron na. Every 5 days ng month. Oo. So ngayon may nakapila na kami hanggang end ng February. Ganun na kadami yung pumipili. Tsaka yun, yun na, dumadaan pa rin sa screening. Hindi basta-basta. Talagang parang may siya. Parang i-curate nyo pa rin. May mga nagsasubmit na na of course hindi pa ganun ka-polished or hindi pa ganun kahinog. Gawa nila. I mean, hindi naman ang ilalabas yun na ganun. Doon email, ba yun? Ayun, maraming mga ganung nagsasubmit. So, sinasala pa rin namin. So, yung pwede sa spotlight. Pero maganda yun kasi kumbaga once na parang na-feature ka talaga, parang siya, honor siya na makita na yung nandun yung gawa mo kasi talagang dumaan siya sa proseso. Kumbaga worth it ka dun sa And yung iba, maliban dun sa submissions, we invite artists din. Yung tipong madaanan lang din naman sa feed. And willing naman sila. Pero minsan kasi may mga message kami na ang akala nila may bayad. Gets. I think siguro naka-experience sila ng ganun na invite ka nila for a feature pero yun pala babayad ka. Ikaw yung magbabayad sa kanila. Ayun. Sa Novice free naman. Free feature. Ayun. Tsaka ito yung napansin ko dito sa Novice, yung sabi mo mga Novice talks and yung ewan ko parang sobrang taba nung ang dami yung pinupuntahan na parang na-encompass na naglagay kayo ng mga seminars ng campus journalism about mental health, about yung sa queer and self-expression. Talagang talaga kayo. Ang galing, diverse talaga kayo sa topics, talagang kaya nyo i-cover yung ganun, na nagbibigay kayo ng initiatives sa mga ganitong topics na usually taboo yung iba na ang galing. Yun yung nagagawa ng Novice. Yan nga. Hoping ako na sana maibalik yung mga Novice talks soon. Pag mas naging sustainable na kami at may time at may budget for those. Kasi nagawa rin naman namin yun nung pandemic kasi yun nga, maraming time and mas available yung mga tao nun. Ayun. So, hopefully sana maibalik kahit papaano. Kahit lang, di ba? Parang, kunwari, biglang mga twice a year, ganun, di ba mga ganun na... Pero mga alam mo, ang isa sa mga na-excite ako sa movies, yung mga collabs, ganyan. Kasi recently, nagkakaroon kami ng iba-ibang collabs na with iba-ibang platform din. Alam mo, drawing, sana. Uy! Ma-drawing talaga, Baka naman. Tapos, nagpa-plan, since nga, bumalik na mostly sa normal, syempre, ang plan is to have
events, mga ganyan. Pero yun nga, hindi pa masyado napapush since may mga kulang pa sa time. Time and budget. Ito, isa sa mga last na ko. Kasi, nakita ko yung novice nung sumali sila sa Comiket. Tuwa ako doon. Kasi, din ako ng Comiket eh. Talagang avid fan ako ng mga Comic-Con. Talagang pupunta ako pagka may time ako every year or pag wala akong shoot or wala akong work, pupunta talaga ako doon. And nakita ko sumali na yung novice sa Comiket. And sabi ko, ang gandang addition to sa Comiket kasi sobrang sobrang aesthetic na dapat nandun talaga sila. Na dapat nandun din sila sa trademark na yun. And yun, nakakatuwa, nandun na kayo. Ano yung experience nyo yun? Kasi nakwento rin sa ni Lloyd yun eh. Kung ano yung experience. Yung record mo to, pangit experience namin doon. The chance. Hindi nga, totoo. So nag-start kaming mag-join ng ArtCons nung 2022, October 2022. Pinakauna namin yung Comiket. Ayun naman, dahil sumali kami sa mga ArtCons, kasi, ang goal ng Novice is to be financially stable and sustainable sa pagdating in the years to come. Kaya nag-isip kami ng way kung paano ba mag-earn aside from print. Kasi mahirap talaga doon. So yun, so nag-resort kami to merch. So yun, gumawa kami ng stickers, ng posters, ng and yun, yung mga box binenta namin doon. So nakakatawa ka naisipin na and i-compare yung setup namin ng first Comiket sa dun sa last event namin last year na parang grabe, dami na nating from latag lang, parang ang OA na nung setup namin ngayon. Parang in just a year, parang ang dami na nang binibenta. So which means na na-enjoy namin sumali sa mga ArtCons kasi yun nga, maliban sa kikita from your merch. Syempre, yun yung isa sa main goal kung bakit tayo sumasali sa mga ArtCons. Maliban dun, for connections, mga co-creatives, makamit tayo ng iba-ibang klase ng tao na bibili sa atin or mag-check ng mga merch. Ayun. So yun, malaking bonus yun for us, yung mga makainteract sa kapwa creatives at mga iba-ibang klase ng tao, mga art enthusiast, mga ganyan. Atin talaga sa Comiket. And from Comiket, ayun nga, nakakatuwa na naka-attend na kami ng iba-ibang events. Yun nga. Yun yung sinasabi ko, yung isa din sa natuwa ako, yung nasa Purveyor Fair na kayo. Oo, Purveyor Fair, grabe, sobrang niya, suntok sa buwan. Hindi namin alam kung paano gagawin kasi hindi naman, ang Purveyor, hindi madali makapasok doon kasi may screening. And hindi siya ganun ka-budget friendly pagdating sa registration, setup. Kasi kailangan mo talaga na setup doon. So yun, so parang pikit mata na sumali nung first time namin, 2022. Pikit mata talaga kasi gusto rin talaga naming ma-experience yung Purveyor kasi iba yung vibe din nun. Iba yung mga taong mamimit mo. So, gusto namin matry din doon. Pero yun, pinush namin. Kaya, last year, nakasali kami ulit. Ay, paano alam na namin kung paano yung gagawin. Pero nung first time kasi namin, since ang ibibigay lang talaga sa inyo sa Purveyor ay space. Yung size lang, di ba? Ikaw na bahala. Space ka bahala. So, paano to, guys? Wala tayong table, wala tayong upuan. Paano? Pero sobrang saya ng experience na yun, yung first year namin sa Purveyor. Then yung last year, ginawa namin, nag-invite pa kami ng ibang creatives to join the booth. Para mas masaya. So hindi na lang kami nandun sa booth, pero under Novice pa din. So nakakatawa. And ito, nakita ko pa yung last na yung parang isang milestone din sa Novice is yung sa Spruce Gallery. Yun yung parang isa sa dream ko na mapuntahan kasi curated lahat ng lahat ng box, lahat ng nakalagay doon na art materials, talagang lahat ng print doon, media nandun, ang gaganda. Parang print haven talaga yun. Para
again for print enthusiasts and collectors. Yun naman, yun, meron kaming isang event na na-invite kami. So yun nga, mga from ArtCon din. So maliban dun sa mga Comic-It, sa mga sticker con na kailangan mag-register, may mga events kaming na-invite kami for free. Marang, ay may table, may space kami, baka gusto nyo mga ganun. So November yun last year, na-invite kami sa Bubble Talk. Parang architecture event siya, pero they talk on, may mga speakers sila on creativity in general, hindi lang sa architecture. Tapos yun, na-invite kami doon. Kasi nakita kami sa purveyor. Di ba? Nakakatawa kasi parang nakapag-build connection doon sa event. So yun, na-invite kami doon. Tapos, from there, doon namin na-meet si Spruce. Nandun din sila. Tapos, parang nakita nila yung books. Tapos sabi parang, mag-open kami ng store, print, ganyan. Tapos yun, super excited kasi, first namin to na shop kung saan binibenta yung Nobis aside sa website. Ganda. Kaya, sobrang dream come true. And super thankful kami sa Spruce kasi, naintindihan nila yung process nila. Yung process nyo. Mag-produce ng print independently. Kaya nakuha ako kay Sir Bon, isa siya sa founder nung Spruce, na parang na in-invite kami na mapasama doon sa lineup. Tapos yun nga, hindi sila nag-charge sa amin ng tag doon? Parang consignment. Consignment. Naintindihan nila yung process na parang sabi niya na parang we understand na mahirap mag-print and hindi malaki kita. Tapos kukuhanan pa namin kayo. Parang yung sabi niya, sir, thank you so much. Parang gano'n. Sobrang thankful talaga kami sa Spruce. Ayun nga, tapos syempre, ang goal talaga, ultimate goal for Nobis is syempre yung mapasama sa mga bookstores, mga ang tawag doon, mga sa Fully Book, mga ganun, mga yun yung mga goals na bigger dreams. Bigger dreams na. Pero feeling ko kaya yun pagka in time, kaya yan. Kaya yan. Pati ako na nagsasabi, itong yung output nila talagang iba yung parang hindi ka makakita ng ganitong artbook na ganun kaganda yung layout, ganun kaganda yung mga nandun na naka-feature. Kasi hindi siya yung parang nilayout lang banda parang ganyan. Hindi parang ang ganda ng pag-accurate, ang ganda ng pagka-layout, talagang wala masabi. Ganun siya. Kahit yung Facebook page pa lang kumbaga, ang artsy talaga. Ang artsy. I think meron, I remember kasi nag-volunteer ako dati sa, I think yung pag-curate ng ganyan, ng artbook. I think, napag-aralan ko yun nung college pa kasi, na-absorb mo siya. Polio kami noon. So, kailangan mong i-match yung artwork sa write-up, mga ganong training, kailangan mo siyang i-match. So, I think nadala ko siya hanggang ngayon. Kaya nga, ang galing. Seamless Seamless talaga. Yeah, parang I think ngayon, parang wala pa masyadong, wala na masyadong same ng platform namin sa ngayon. Pero dati parang wala pa, oo. Ano yung dati? Meron kasing thesis yung isang student. Si Anne. Hello, kay Anne. May thesis siya na ang title ay Alpas. So parang ganito rin, parang creative platform. Tapos naglalabas sila ng digital issues din. Parang nakailang issues din yun. And nag-volunteer ako doon to do their layout. Before Nobis pa to. Tapos, ayun, parang yung una kong gawa na parang literary folio outside school. Na parang ganito din. Somewhat similar. Tapos yun, parang after nung thesis niya, parang nag-stop na. Tapos pinasalo niya sa isang editor na volunteer. Tapos hindi nila na-sustain.
I think 2018 to. Mga ganong year, or mga ganong time. So yun. Tapos 2019 yung Novice, doon naman siya nabuo. Pero feeling ko kaya, talagang, pakita ko parang, magpa 5 years na kami sa ano. ang ganda Sobrang ganda. Padala kitang issue 4. Ay, yung kay wala talaga. Wala. Ay, yun yung nakakatawa kasi naka-sold out kami. Nakapag-sold out kami ng 2 issues. Third issue, yung sa isa baka ni cover, and yung Chastity, na hanggang ngayon nakakatawa na may mga naghahanap pa rin hanggang ngayon. Ang ganda nung sa Chastity Kahit wala akong physical, nakita ko yung digital, ang ganda. Yun nga, sex sells. Saka maraming malibog na mga Pinoy. Hindi, pero maganda. Mga international. Tapos yung Chastity, another milestone for Novice, ay napansin ng isang bookstore sa Japan. Oh. Wow. Yun yung first time na nag-abroad for selling. Kasi nung first issue, may mga kaibigan kami abroad na bumili. Pero for personal copies kasi yun. Pero itong Chastity kasi, bumili sila ng bulk, tapos binenta nila sa bookstore nila. Ay, wow. Oo, kaya sobrang tawa namin sa Chastity. Parang yung specialty ng bookstore ay queer bookstore. Queer bookstore, So mostly mga LGBT-themed, mga sensual na publications, ganun. Kaya pasok dun yung Chastity. Kaya nagpadala kami ng, I think, 10 or hindi, more than 10 yun na copies sa Japan para dun sa bookstore nila. Hindi, feeling wala lang, parang may nararamdaman lang sa Novice. Ayoko pero basta yan. Hindi, maganda yung feeling ko, kumbaga, ang ganda ng potential niya in later years, parang gano'n. Ko siya. Ang galing. Kasi parang ako din, parang ang hirap i-let go kasi parang legit na passion project talaga namin. Literal na we run with passion lang. Nag-gets ko yung ganyan. Gets ko yung ganyan. Ang hirap talaga, kailangan talaga makakain lang kami ng masarap pag after comic. Pag may benta kami. Pero gets ko yung pagod doon as in, umaga pa lang, set up ka na, tapos uwi ka, ganun set up ulit. Ay, ligpit, ingress, out, egress. Grabe, yung pagod nun. Gets ko yun Kasi dati kami bridal fair naman sa mga hirap nun. Kasi parang set up namin, parang may sofa, may mga ano pa. Malalaki. Ang lalaki, talagang. Sana per year ganun, malalaking gamit. Kaya ang kailangan talaga hindi 6-seater. Kailangan talaga ng Lala Move, mga ganun. Oo, ganun siya kalala. Tapos, ang mahirap doon, kasi kami talaga yung gumagawa mismo. Minsan kami nagpupukpok ng mga lahat. Ganun talaga, Kaliban sa egress, may egress pa. Egress yun. Egress. Ang hirap din ng egress Egress pa. Parang, minsan doon ako tinatamad na sa egress. Kumbaga. I think sa mga cons naman, mas happy pag egress kasi parang naisip mo na, may benta kami this weekend. At least kahit pa paano, mas happy kang mag-egress. Sa bagay, gets. Oo. Kasi tapos sa na. Egress, pag-start pa lang na hindi mo alam kung anong mangyayari, may mga bibili ba, ganyan. Pero dun sa almost a year namin na pagkukons, parang ang dami na namin experience na parang may one time meron kaming napuntahan na sobrang patay yung energy, walang tao. Oh my God. Parang hindi naman namin first time sa venue na yun. Pero ibang organizer, so ibang event. Tapos, titingin ako sa tabi ko, natutulog sila. As in, natutulog yung mga... Kasi walang tao talaga. Exhibitor. So, natutulog. Tapos, yung iba nagchismisan, ganyan. Parang, oh my God. At nakakatuwa. Hindi ako natutuwa sa outcome nung sale. Pero, experience siya na parang hindi na tayo ulit dito. Pero may ganun talaga, di ba? May ganung venue, may ganung sabi. May ganun. Sugal talaga yan sa mga feel ko yung ganun. Feel ko yung
Mga ganyan. Then babalik kami sa Comiket ulit for the Sentries ba? This year, Sentries. Favorite ko Sentries. Yun yung pinakauna naming Comiket. Hindi, ArtCon sa buong history ng Nobis. Doon din sa Sentries. Medyo malawak kasi Sentries eh. Oo. Kaya gusto ko din doon. Isa sa favorite ko doon sa Sentries. Kasi malapit din sa amin. Saka ba QC? QC. Kalokan, pero malapit-lapit. QC lang yun, di ba? Malapit. No? Yeah. Kaysa yung sa SMX, sa mga layo. Grabe na try din yung SMX. Nag-toy-con kami. Nag-toy-con naman kami doon. Ang hirap umuwi. Kasi totoo. MOA, SMX. Sabay-sabay event. Tapos may school pa. May school doon, di ba? Oo. Ayun. Hirap umuwi. Traffic kaya, pa. Hirap pa man doon. Trauma ang ang SMX legit. May one time, Graphica, grabe, alas 2 kami ng madaling araw nakauwi. Ay, punta ka ba, Graphica ngayon? Oo, tara. Punta rin ako. Punta rin ako. Kasi yearly na namin yan. Actually, ako first time ko kasi... This year? Oo, hindi pa ako nakaka... Graphica virgin. Lagi kasing pagka may Graphica, may work ako, may shoot. Or wala akong pera noon dati. Nung college. Oo, kita-kita tayo doon. Oo. Kasi Lauren Chai, idol ko yun eh. 2015 ako nag-start sa Graphica. Isa sa dream ko yun. Nightmare yun last year. Last year, nightmare talaga yung pag-uwi. Pumunta pa kaming PTEX. As in talagang traffic? Ganon? Kalala? Hindi sa traffic, walang masakyan. Ganon talaga ka PTEX. Tapos, pagdating namin ng PTEX, yung pila, grabe walang katapusan. Haba na. Sobrang haba. Yun yung inaalala ko sa pagpa-uwi, di ba? Mahirap mag-book, mahirap lahat mahirap. Pasay kasi, di ba? May na-discover kaming way para makauwi. One time, mag-ano ka, kung marami kang kasama, pwede kang mangontrata ng mga sasakyan na beforehand. Parang sunduin mo na kayo, no? Ganun, no. Hindi siya yung paglabas mo sa venue, magbubuk ka. Wala. Mahirap di ba? Wala. Nako, isipan ko na yung may mga kasama ka ba? Meron pero hindi ko alam kung pare-pares kami lugar. Iba-iba din eh. Iba-iba din. May mga taga-probinsya, ganun. Iba-iba din yung nila. Tapos last year nakakatawa kasi nagulat ako biglang, kasi kasama na namin si Lloyd nung last year. Tapos biglang may nag-approach sa kanya, sabi niya, idol po kita mga girl. Idol po kita. Tawa kami. Tapos yung pala taga Iloilo, tapos na-meet ko siya ulit sa Iloilo. Bacolod pa. Kasi umattend din kami ng Comiket Bacolod, tapos dumaan siya doon. Oo, meron din doon. Nag-hello siya doon, kaya nakakatawa. Nakaka-meet, tsaka nakakagawa ng mga bagong kaibigan. Oo, yun nga yung gusto ko din doon eh. Doon din ako naka-meet ng mga bagong friends. Lalo mga creatives din. Oo, legit. Tapos puro memes na nga yung feed ko kasi puro ganun yung mga wala seryoso sa ko eh. Sa feed ko eh. Saka nung tawag dito kasi di ba mas matagal yung time ng Nobis during pandemic. So halos lahat ng mga nami-meet naming creatives ay online lang. So nung nag-start kaming mag-attend ng art cons, nakakatawa kasi doon na namin sila nami-meet. Dumadaan sila sa booth. Parang, ako po si ganito. Ako yung ganito. Nagpapakilala sila kaya nakakatawa. Parang excited kami lagi ding umattend sa mga ganun kasi possible na dumaan sila doon. Totoo. Ma-meet namin. Ayun, sobrang dami namin na-meet sa first, ka-art con namin sa Comiket. Sobrang dami namin na-meet na creatives na na-feature sa Nobis. Tsaka yung community, kumbaga, organic siya na talagang nabuo. Kaya ang ganda. So, bago tayo may mga drawing ka ba sa buhay, mga future plans sa personal and sa Nobis itself? Yung mga ganyan. Yan. I think, sa Nobis, siguro more prints for Nobis. Ayun, yun yung lagi kong dream for Nobis. Laging magkaroon pa ng mas maraming issues, mas marami pang
mas marami pang ma-feature na local creatives and somehow makabagbigay sa kanila ng impact. In any way, big or small. Totoo. Ayun. Personal. Personal. I mean, kakalipat namin. From Pasig, nakatira kasi kami sa Pasig for almost 10 years din. Tapos nagra-rent, ganyan. Tapos ngayon, lumipat na kaming, Antipolo. Kaya parang nakikita ko magkalapit kayo lagi ni Lloyd Nakikita ko pagka Oo, kapit-barangay lang kami, malapit lang. At least mas madaling mag-work, like pag sa mga art cons, mas malapit. Oy, kailangan ko ng mag-inventory. Totoo. Parang personal goal siguro. Hindi ko pa alam. I think siguro, pag-iisipan ko pa. Sige. Pero sa ngayon, kasi mostly ang focus ko sa ngayon, maliban sa work, of course. Maliban sa work, ay Nobis talaga. Parang pagpasok ng January nga, may mga nag-offer ng work, parang 2 ata. Wait, parang hindi ko pa kaya. Isip ko rin yung Nobis kasi ang dami ko pang pending. Ayun pala guys, mag-abang kayo ng maraming mga upcoming issues ng Nobis. Meron kaming 2. So yun nga, dun sa Spotlight kasi, maliban dun sa individual feature, by the start of the next year, kinocompile namin siya into one digital issue. So yun. So yun yung ilalabas namin this February. Ayun, Spotlight Batch 2023. Ayun. Mga malulupit yung mga nandun. Ang galing nga. Nakita ko yung mga ngayon, yung gagaling. Sobra. Lupit. Kaya parang naisip namin parang maganda tong maging print din para siyang physical catalog ng mga local. Totoo. Diba? Wala pa namang ganun dito. Wala pa. Meron. May isa pero nagkaroon lang siya ng 1 issue. Yung sa kay Isaw Design. Okay. Gets. Meron siya. Parang ganun. Catalog. Sa Comiket naman yung pero mostly comics yun yung mga comics ang meron. Madami. Tapos yun, maliban sa Nobis Spotlight Batch 2023, meron kaming may isa pang pending na issue na ilalabas. Yung Kintsugi. Yun naman ang theme niya ay Filipino-Japanese connection. Na dapat last year nilabas. Pero kasi na-move kasi may mga projects na inuna. So ilalabas pa rin yun kasi kompleto na yung content. I-layout na lang din ilalabas. Hopefully ma-print din siya kasi magaganda yung laman. And then yung last ay syempre yung patok na print. Yung patok. Order ako nun. Sa wakas, mapaprint na. Kasi last year issue pa siya, pero marami kasing naghahanap din. And yung mga contributors, gusto rin nila ng print. Ng physical talaga. Physical copy. And of course, yung proceeds pa rin nito will go to ang tawag dito? Transport workers and dun sa mga campaigns against the modernization program ng mga PUPs. Totoo. Pupunta pa rin. Gaya nung digital issue, may mapupuntahan pa rin yung proceeds nito. Ayun, thank you, Allen, sa pag-share ng story, kung paano mo nabuo, paano mo na put up yung ganito from ground up, tapos yung inspirations mo kung bakit mo ginagawa to and yung purpose. Nakakatuwa kasi parang bumabalik talaga siya sa from sa print and dito sa digital age ay nabibigyan talaga ng spotlight, hindi lang yung mga creatives dito sa Pilipinas, kundi yung mga communities din na natutulungan nyo. And before that, bago tayo magtapos pala, dahil nga may segment tayo dito na bago sa podcast, is yung mga drawing sa buhay, yung model natin si Maris. Basahin lang natin yung mga drawing. Akala ko ipupush mo yung fast talk. Bigla may fast talk. Hindi, ito, yung mga drawing natin sa buhay na nandito sa Google Forms na nagugulat ako may nagsusulat pa rin. Kala ko walang papansin . So, ito sabi ni Dead.
makapagtapos ng college ang aking kapatid at makahaon sa hirap ng buhay para makagawa pa ng art at makapag-drawing pa. Ang ganda. Ganda. Artist to, sigurado. Kalaman. Artist to. Salamat sa'yo, Ded. And feeling ko naman, kaya yan. Sabi naman ni Timbangan, maging disiplinado para pumayat. Tas sana makabiyahe sa Japan with family. Tas sana makahanap ng mabibiling bahay at lupa sa pag-ibig. Kasi malapit na ako mag-30. Grabe, bang adulting na to. Tas magkaroon naman yung pressure naman sa 30. Dahan-dahan naman tayo sa... Dahan-dahan. Oo, natatamaan. Ano tayo? Gen Z tayo. Gen Z pa tayo. Tas sabi niya, magkaroon ng sideline para may other stream of income and magka-baby. So, ano talaga? Pang ano na siya? Pang pamilya na talaga. Oo. Iba na yung ibang level na adulting na talaga yan. Oo, iba na. At tanong feeling ko naman may ano siya, may partner naman siya. Oo. Kasi parang mahirap naman mag-ganon. Oo. Mahirap baby nang walang partner. Mag-drawing ng ano, magka-baby pero wala kang partner. Ito, sabi naman ni Disney Princess, alam ko makukuha ako sa Australian company na 40k ang sahod. Uy, sana all. Bakit 40 lang? Taasan pa niya. Feeling ko pwede pa yan. Aim high, lagi. Natutunan ko yun sa teacher ko nung algebra. Kahit wala akong natutunan sa kanya sa lessons, pero yun yung tinuro niya sa amin nun sa klase. Parang, pagdating sa grade, aim mo na yung mataas para kung hindi mo man na-hit yung aim mo na yun, at least kahit paano close doon. Kasi, hindi mo na-manifest na agad yung yung grade. Kung 40k yung ini-aim mo, tapos, binigyan ka pala ng lower, di nasad ka, taasan mo. Ganun. Yeah, hindi, pero i-claim mo na makuha mo yung ganyang sahod. Kasi, feeling ko, time mo na, kasi yung mga dinodrawing natin sa buhay pag sinigaw mo sa universe, syempre nakikinig yan eh. Kaya ako mag-drawing ka na lang din. Oo. Ganda-gandahan mo na para Oo. Tapos sabi naman ni Maris, ginamit si Maris. Makapag-produce ng merch, ka-collab yung mga idol kong artist. Sino kaya to? Baka may gusto ka i-promote dito sa podcast, sabihan mo lang ako. Mapag-uusapan yan. Sabihin mo kung sino yung gusto mong mga collab. Ang tawag dito, baka hindi na lang maging drawing yan. Sulat mo ulit. Ma-push pa yan. Sulat mo ulit kung sino yan. Collab. Sulat mo ulit kung sino yan. Tapos sabi naman ni Eddie Hill, so, ito muna last, kasi madami pa yung madami pa nagsulat. Sabi niya, claiming my first million this year. Ay, ito talaga sana all. Grabe. Sino to? Sana naman sponsoran mo kami. Baka naman. Gcash, lapag natin Gcash. Di ba narinig mo yung mga drawing namin? Parang, kailangan namin ng ganito, maganda naman yung ginagawa namin eh. Kahit konting kurot lang. Di ba? Yung million, sana naman talaga. Hindi, pero sige, pag na-claim mo yan, alam mo na kung saan pupunta dapat. Di, joke lang. Alam mo na, pag naka-reach ka ng 1 million mo, message mo kami, gawin nating 2 million. Wow! Ginawa network, power. Power, iba pala to, iba pala. Networking na pala. Pala. So yun muna, yun muna yung babasahin natin para, may babasahin pa ako next episode kasi baka wala na mag-submit eh. Baka yun na yun eh. Sige, yun. Salamat ulit, Allen, sa pag-guest and sobrang nakakatuwa, sobrang inspiring nung stories mo and hopefully talaga ang kita ko yung potential ng Novice and makita na natin yan sa mga bookstores ng Fully Book. Yan. Drawing na natin. Tama. Thank you. Maraming salamat din for having me. Salamat. Thank you. Maraming salamat. At yun nga, lagi namin sinasabi sa Novice. Keep creating para sa lahat ng creatives. Ang ganda nung tagline. Keep creating. And, ayun, bago ko pala makalimutan, for more exclusive updates on Di Na To Drawing, feel free to follow Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify. Yun.
And Shopee pala, may Shopee store tayo. So yun, i-follow nyo lang kami, and yung merch, ongoing pa rin siya, yung merch na una, na kakolab natin si Ken Zero Art na sikat sa TikTok and Facebook. Yan, tignan nyo na lang yung artwork niya dun sa t-shirt. And lalabas na soon yung yung ating merch na pangalawa na may kakolab din tayo ng isang artist. And nakilala siya sa paggawa ng baybayin. And clue na lang yung artist siya yung responsible na nandun yung font ng baybayin sa Canva. So, yun, abangan nyo yung magiging release natin ng merch sa second na release pala. Abangan nyo na sa Shopee. So, yun lang. Salamat ulit, Allen, sa pag-guest, and hopefully kita-kits sa Graphica. Yes. Sa Graphica. Yun. Thank you. Maraming salamat. Ay, pwede rin ba ako mag-promote? Go. Go lang, go. Wait, kailan mo ba ito ilalabas? Monday. Ha? Agad-agad? Oo, Monday. Every Monday. Ay, bakit? Ano ba siya? Hindi naman. Agad-agad pala. Sige, go lang. So, meron kaming upcoming print, yung patok. Pwede pang mag-pre-order sa noviceph.shop. Ayun. Avail niyo yung book for a pre-order price of $4.99 lang. Tapos, proceeds will go to transport workers and campaigns for against the modernization program ng PUVs. And, ayun. Follow nyo kami sa social media, Novice Magazine PH sa Instagram, Facebook, Novice PH. And ayun, tapos kung gusto nyo magpa-feature, pwede nyo kaming i-email sa novicemagazine@gmail.com. Ayun. As in talagang i-check out nyo yung niya. Yung page nila lahat. Kasi sobrang ganda nung output nila. Ayun. Shout out sa team. Shout out sa team. Oo. Sa team na nasa iba-ibang iba't ibang lupalop. Ibang lupalop ng mundo. Kay Elaine, kay Ferniel. Ayun. Hello, kay Rebecca sa Australia. Meron kaming Australia, meron kaming New York, meron kaming Oo, meron kaming Canada. Kaya pag magmi-meeting kami, iba-iba time zone. Iba-iba kami ng time zone, legit. Oo, totoo 'yun. Kaya 'yun. Hello sa inyong lahat. Sana buhay pa kayo. Check nyo yung Novice, tsaka i-avail nyo na yung patok, tsaka yung last book, yung last issue. Meron pa. Yes, so may mga copies pa. Yes. Ayun. Bago maubusan, huwag nyo ako tularan kasi naubusan ako nung isang issue. Kaya yun. Ayun, kita-kits, and salamat ulit sa mga drawing and sa mga storya. Yun lang. Bye! Bye!